Nganong perti man yung duot yun ang hearing mahigalang sarawa naman nag-hearing sa gamay sa flood control. Ang mga tao na kasabot nga wa gyud panggukod na inyo. Way lain. Pamulitika ra gid inyo. Ang 18 Marines nga mo ingon mahigalang mali-malitang kwarta ilang gi-deliver. Napay picture pag deliver day sa kwarta. Napay video nga gi-deliver ang kwarta. Pero gitagad ba wa gi-investigasyon nato doon. Pero di ang mahigalay madriaga nga wa gi gani bisag picture nag-deliver ng mahigalang kwarta, amaw gyud gipakadako. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. As Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Atong ipadayon mga sukit tigpaminaw ang nahitabo nga hearing dito sa House Committee on Justice. Unsa may tuyo sa mga congressmen gyud para pag hipos o mga ebidensya, pag-gather o mga ebidensya, basig maigo sa teknikalidad ani mahigala nga fishing expedition na nang gibuhat. Kay kung tan-awon mahigalan dunay probable cause og ang tuyo gyud mga kagalaan nga aron mapasakang impeachment, pwede na nila mahigalang ingnon nga naa nay probable cause nga nakita. Aron ngadto na lang mahigala sa Senate ang trial mga higala, kay ang Senate mao man mao may dunay exclusive power mga kagalaan sa trial ning impeachment case. Ang dunay exclusive power sa pag-initiate mao mahigala ang House of Representatives. Straight to the point. Pero kining gihibo karon sa mga congressmen medyo masabot nato mga higala nga ila paning laygay og maayo sa House of Representatives kay sagol na ni mga higala trial by publicity. Straight to the point. So kung trial by publicity karong panahon na manggod nga ni ana mga higala ning internet, ni ana mahigala matag-usa na anay mga Facebook accounts, na anay mga Facebook pages, na anay mga lain-lain nga mga social media platforms, dunay dakong kalainan ikumparar kani adto. So kung mayunta mahigala nga para pag paskwabol mahigala sa publiko, para pagpaarangkada sa katawhan, medyo dunay kalainan karon mga kagalaan kay ang mga tao mo baos na manggod ni. Lahi man kani adto mga higala sa traditional media patanan, ang radio, TV o newspaper patanan mga higala ang nag tikaw-tikaw kani adto. Ang katawhan mga higala igo ras pagtan-aw. Og ari ka sa radio mahimo nga duna mahigalay feedback nimo makuha pinaagi sa tawag sa telepono. Pero karon mohimo na magkaugalingon mo comment naman. Unya mo post pa. Sumuna nga kung tan-awon mahigalag public opinion, ikaduhang hugna na sa trial diri sa matawag man ni mahigalag clarificatory hearing may ilang tawag ani, ha? Pero og tan-awon nimo nagamit na gyud ang gaho mga higala sa House of Representatives pagpatawag, pag-improve mga higala sa mga ebidensya nga gipasar mahigala o attach dito sa complaint sa mga complainants. Straight to the point. So mo na gihimo sa House of Representatives. Pero ang pangutanan dako nakatandog na ba indekin sa mga supporters? Mo na dakong pangutana. Nakatandog na ba? Kay kini mga tao magud kinahanglan magud mga tao mahigala kining impeachment kay political process magud lagi. Sui generis man siya mga kagalaan. Kinalan nga ang mga tao matan-aw ang pulso sa mga tao kung unsay ilang baruganan labot aning impeachment.
Mo na nga kung dunay mga surveys nga ipagawas, moingon na dayon mahigala dunay survey, gusto ang mga tao kuno nga dunay impeachment si Sara, mo ni mauna. Pero ang mga tao pud mahigala nga giingnan nga na survey mo tan-aw pud biyan sa survey, tinuod ka na survey ha? Ha? Ang mga tao mismo dili mo dali tuo. Unya paghuman mo comment pud sila ila. So karon ikaduhang hugna mahigala sa hearing ni Sara. Medyo wa pa gyud makatandog. Ha? Ang mga tao mahigala wa pa kay matandog nga maingon nga sige, mura bag mangisog na ba nga angay na gyud ang i-impeach. Ang katong niingon nga angay na gyud mahigalang makonbikto sa impeachment, kadto to mga tao daan kani adto pa. Nga suko mga higalang Vice President Sara Duterte, pero kadto mga tao nga mga pro Duterte gyud, murag wa pa kay wa pa matandog dai. Kabantay ka, murag wa ra matandog kay na may counter dayon tubagod. Nag-expose mahigala dito sa House of Representatives, ma-counter man dayon ag tubag. Sama ining Ridon. Kinis Ridon landaan mahigala iya karonggi basa diha ang transaction mahigala base sa AMLAC nga iyang gikumparar sa salin. Ha? Nga nganong ang salin gamay, ang sa AMLA mga higala dako nga mga transactions. Og kana may pasagdan nimo og ang mga tao mahigala og mislead ba? May yung bitaw no, tinuod bitaw no, nga ang dako man ni sa AMLAC nga naman nga sa iyang salin gamay man. Nya iyang gitan-aw gyud emphasize ang kada tuig. Kana ugway maka-explicar, nya way social media, pasig ba datong uban, pero pag human mahigala ma-explain man dayon nga kana kung sa AMLAC transaction maguna, lahi mo ng salin. Dili naman nimo makumparar ang AMLAC og ang salin. Ma-explain na ang mga tao mahigala maulian, ha? Nay mga hearing nga murag mo, oy alkansi ang mga kuanda, alkansi atong habig ani. Napoy hearing mahigala nga ang pikas pod mingon murag alkansi ta. Pero inig panggawas na sa mga comments, labi na mahigala ang mga giila mga kaigalaan nga maantigo inisad nga mga butang, kay siyempre mga tao nga mga naay mga ordinary people murag inosintis na kay may galawa sa kaybaw unsay palakad sa bangko mga sukitig paminaw di man sa mahibaw anang naunsa din na. Pero og ma-explain na maka ingon sa okay naman di ay. So mo nang mabalance gyud. Karon kung ang tuyo ini kaysa ako naging mas maayo man og naagi sa ebidensya nga kung ready na sila iadto na Senate para nga naihukom. Pero kung trial by publicity ning ila, medyo wa pa kayo gyapon ka kwan, wa pa maigo ang target kung mauna. Kung ang tuyo mahigalang objective nga trial by publicity aron nga ang mga tao masuko mahigala sa mga Duterte, medyo wala pa mga higala makatandog. Ha? Kais pagkakaroon kung imong surveyhon mahigala ang mga tao mingo man niya, di may mutuo ana. Nya kanunay tawgon si Sara mahigala kada wa diha si Sara sa iyang lingkuranan, kanunay isang tawgon mga kagalaan nga tawga ang Vice President og naa ba? Ha? Kana part na sa procedure. So gitawag mahigala wa diha. So gi-emphasize nga tanawa kung wa pa isa ngano di man mutunga, ha? So kana mga higala og tan-aw nimo kadtong mga against sa mga Duterte mo abiba gyud to. Sad ana ngano di man mutunga. Kay wa kay kahadukan ngano di man kamutunga. Oh. Pero kadtong mga pro Duterte mutubag po sila mahigala nga mutubag me sa proper forum na di lang din ha. Ha? Na mo nay lain-lain nga katarungan ang pikas-pikas nga habig dunay mga kaugalingong katarungan at padayon karon tuto duman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. So atong balikan kining kining maong hearing dire sa House Committee on Justice na pa may dugang hearing karong Pitsa 29 sa Abril. Next week na po'y laing hearing. Murag last na nga hearing Inday Ken. I don't know kung unsay pwede man nilang i-extend ko to silang gusto. Pero magkadugay mahigala mga tao magkabantay magagod. May nga mga ganong perti man yung duot yun ang hearing mahigalang Sara. Wa naman nag-hearing sa gamay sa flood control. Kani mga tao ko di man mo ma-underestimate ang ilang understanding. Ang problema ko na kung kaminos ka sa imong isig ka tao, hala pakita ko no hay kag duna kay
krusada so kay korupsyon unya. Ang sa flood control wa na gyud ganay bisag gamay nga investigasyon, ang mga tao na kasabot nga wa gyud panggukod ra gyud inyo. Way lain. Pamulitika ra gyud inyo. Mas mayon tato aron nga mapatas-patas ba nga ang kinig yung dunay issues corruption ato yung gukuron. So naa mahigalay paggukod ni Sara, gukuron pod sa flood control. Mas dako gud tong flood control, trillion gud mga sukid dig paminaw. Pero kabati bagod mo na naapa, wala. Ang 18 Marines nga mo ingon may galang mali-malitang kwarta ilang gi-deliver, napay picture pag deliver day sa kwarta. Napay video nga gi-deliver ang kwarta. Pero gitagad ba wa gi-investigasyon nato doon. Pero di ang mahigalay madriaga nga wa gi gani bisag picture nga nag-deliver ng mahigalay kwarta, amaw gyud gipakadako. So kana mga tao, di malagi mo na problema kung imong i-underestimate ang understanding sa mga tao. I-anticipate nimo nga kini mga tawhana, mga bright sad ni. Ang problema kun mahigala kay imong makamino sila mga kagalaan sa uban. Ug tan-aw ninyo mahigala nga wa kasabot na mga tao. Mo na problema dihado mo na dapita. Kay kini mga tao karon mo research sa magod. Mo research na. Sama atong presentation mga kagalaan sa AMLAC. Nga dagkong transaction niya ngano ang salin gamay. Kana kung ang mga ordinaryong tao mahigala tan-aw mura kag matingala pero ini-explain na magi maka-explain kay lain-lain man tag og opinion. Ini-explain mga higala makuha man ang explanation oy. Sakto day mao day ni. So mga tao nga na-mislead makasabot sa nga sagol man ilad-ilad ning inyong kalaki. Straight to the point. Mo na dahay mahitabo. Kasama sa akong giingon kanang sa AMLAC billion mahigalang transaction. Nagpasabot ba nga naa si Sara Duterte anang billion nga kwarta ang tubagwa. Kaysa ako nang ka-example mga sukid dig paminaw, bisag ni GCash ka sa mangkay. Mag-GCash nimo na karon na halinan ka karog ibutang talang halinan kag kabaw 20,000 o na ay i-GCash na nako ang 20,000 kay. Nasud sa imong GCash. Pero ipalit po ka mga higala og duha pod kabaw nga gagmay nga imong gipuli nga tag 10,000 pod so wa nay sud ang imong GCash kay imo man pong gipalit. Pag may transaksyon na akadahay nasud nga kwarta tinuod na nasud nga kwarta nga 20,000 na po'y nigawas nga kwarta nga 20,000. Ang ihap mga higala sa AMLA kay cumulative man. Kanang dili sa may basihan nimo. Kana ginagmay lang ng kwarta ha. Kay ari ka mahigala sa AMLAC, automatic man na basta 500,000 above, 500,000 nga kwarta mahigala, automatic na nga i-report yun sa AMLAC. Sa Anti-Money Laundering Council. Muna inana. So, ini ka-explain na mga sukid dig paminaw, ang mga tao maingon, oy, unsa man ning kalakiha. Napailain mga kagalaan, sakto man ang giingon nga, kana gud ugwa pa isa na si Sara nganon di man sa matubang diha sa House Committee on Justice. Nganon di man sa matubang diha. Wa man ka sa isa, kanang wa kay sa isog gyud ka. Dapat matubang ka kay wa kay gi kahadlokan. Mao man ilang ibalik-balik mga kagalaan. Nga sad-an gyud na kay wa pa isa dili mahadlok. Wa pa isa matubang na diha. Ug wa pa isa way angay kadlukan bisag unsa. Sama sa leon ka isog ang waysa. So kay wa man sa mutunga, sad-an. Nya ang mga dumadapig pun Sara mahigala mo ingon man adto ra may mutubag sa proper forum, makakita mi diha sa house o manggi kay dag-anan diha. Dili man fair ang treatment. Adto lang mi sa Senate. Huwaton na namo dito sa proper forum. In fact, ang mga abogadong Sara mi ingon man, sige lang, huwat lang kay mutubag mi. Ikaduha, ang abogado lagi sa ako nag-ingon diha sa House of Representatives, sila mo'y hao din na. Ang abogado, o nakay-abogado mahigalang Sara at turo ka sa likod. Di ka ka-participate, di ka mahigala ka cross-examine, kasi sila rin magbuutanan sa ilang rules. So ikaw po mga kagalaan, o ikaw mo'y Sara, maghunahuna sa ika nga, di lang talihan napita kay mabastos man taliha. Ako example ha, sa Quadcom pagani mga kagalaan gimbitar si Sara, nito nga ba Sara kanito, pero sa may nitabo. Nabastos mga higala dito kay Vice President ng NAA
Giimbitar nila mga kaigalan Vice President, ni tunga ang Vice President diha. Sa una pa, ni tunga man na. Pag tunga may gala unsa may iyang na-experience. So maka-experience ka anak mo tagam kani na kung balik. Ano gid ka kani dong kani. Sige, i-play ko dong. Mo ni ang experience ha. Ganahan pa ka mo balik ka na mao na imong experience kani. Office of the Vice President as well With respect to the to the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luistro. I try to capture every minute. Kini ha. The feeling in it. Slipping Experience through ni my Sara Duterte. fingers all the time. Do I really see what Okay dong, sige dong. Ni-walk out si Sara Duterte ani kay imbitar nila mahigala dito sa ilang komitiba ni Chua Indekin. Pag imbitar sa komitiba ni Chua, gusto mo explain ang Vice President. Wa mga higala gitugutan nga mo explain. So ni-walk out. Okay no? Vice President ka ikaw may ikaduha mahigalang dakog ranggos tibok Pilipinas. Nagpupuy-upuy ka sa mga congressmen. Asa ka mangita na? So pag abi ko na lang nang imo, di ko mutunga diha sa house, mutubag ko adto ko sini tubag. Agi na lang ni og pag-preserve sad sa opisina sa Vice President nga dili bastuson diha mahigala sa inyong komitiba diha. Kaya na may experience si Sara. Kaniyo, kini nga experience oh. Ako ibalik ha. Sige balik dong, gamay dong. Walk out Sara. Kay gusto siya may kalang mo explain wa sa tuguti. Kaniyo. Sige. Okay. Answer as head of the agency of the Office of the Vice President as well With respect to the to the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luistro. I try to capture So walk out siya. every minute. Morning panahon na nga walk out siya. Kita ka na mahigala hasta mga staff ni katulad si staff niya sa tong iyang staff dai nga kwan. Ang babae niyang staff may chief of staff niya pag abot dito may upoy-upoy ka gyud dito sa ila. Ning upoy-upoy mga kagalan wa makauyon sa tubag gipapreso eh. Straight to the point. Amo na kinaiya sa house. Mo na ilang mga kinaiya ni Chua diha nila mahigala sa Quadcom o kini mahigalang House Committee on Justice niya karon ang mga tao nakakita man ana. Mga tao mingon gyud nga sakto sa Vice President dili mi mutunga diha. Di mi mutubag ninyo adto mi tubag Senate. Kay at least nga to Senate ang equal footing ang mga congressmen o mga abogado dito nga mga defense counsel. Si Attorney Zuleika Lopez. Inumdo mo, Attorney Zuleika Lopez? Upoy-upoy ka itong tubag, upoy-upoy. Naay tubag mahigala nga ilang pugsod pagpatubag nga wa mga higala sa kauyon sa tubag. Agi pa preso Zuleika. Straight to the point. Okay, sa may ganahan na mo anak. Okay na, ang Vice President na ikaduha nga pinakataas og langgo sa nasod. Mao ni ang experience. Unya human imo ino niya kung wa pay sa dapat mo tunga gyud, dapat mo kuan gyud, matubang. But with that kind of experience, are you sure nga dili ka managana? Are you sure nga mo kuan pa wa may treatment mahigalang fair? Kani mo ni mahigala ang kuan. Mao ni mga kagalaan ang sitwasyon atong hearing mahigala nga nigawa Sara ni baktas ni walk out. Kadto lang na Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Sara, gipapriso na-anxiety taon to, nadala sa ospital. Kaya gi-contempt mahigala nila. Di na kauyon, i-contempt ka. So, ganahan ka madto. Nga mo sipyat ka, di ka uyon sa tubag, contempt ka diha. Priso ka. Kini, di sa ka-afford mahigala kay Vice President, pang lisod sa kay Vice President mo kuan. Iyang staff ni Sara mahigala gipapriso. O Sara, wa tuguting mo explain. Kani mo ni ang mga tao, kasabot sila nga ayaw lang huwat lang mo kung gusto mong gigani mo. Kay mo tubag lang sa Senate, kana kung makaabot sa Senate, kana karon og kini mo og impeachment. Kana kung dunay support sa mga tao, O sige. Kaya balik last na nandong. Baktas gud siya. Ato ni ibalik ka usan niya dahil ipa kuno to baktas pa doong gawas Sara walk out mahigala. Head of the agency of the President, agency of the Office of the Vice President as well With respect to the to the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luistro. I
Sige. Ano, gawas sana. Walk out. O, baktas pa doon gawas. Ngano inyo ko imbitaron din musulti ko, di man ka pasultion. Ah. O, kuan mo ka mo spunto ngano di man ka mutunga. Wa sara ngano di mutunga, way sa kana mutunga gisa dia. Nya mutunga ka mo explain ka di naon ka. Ha? Sumuna mahigalay klaro-klaro ba nga why fair treatment kining naa sa House of Representatives. Kana na ang House Committee on Justice karon. So padayon na yung show diha. Padayon na yung show diha. Ano pa may pizza 29? Ang pangutana ron mo tuo ba ang mga tao ni anang ila karong investigasyon? Mo na dakong pangutana kay dili ni mahigala kay trial by publicity naman ang ilang gihimo day. Trial by publicity. Tuyo nga trial para ang mga tao mo arangkada ba? Pagsugnod sa kasuko sa mga tao, ang problema rog di masuko ang mga taong Sara. Ngadto na hinon nasuko nila. Una nga usa sa rason nga nun di tunga Sara diha tungod sa iyang experience. Pag imo na lang i-preserve ang office of the Vice President nga dili mahigala mababoy diha sa kinaiya ini mga congressmen nga imbitaron ka as guest pero dabu-dabuhan ka abot dito. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Mura gini mga higalag nagdungan-dungan magining hearing ni Sara Duterte god sa House Committee on Justice. Mura sa gituyo siguro nila day. Mura gituyo ba nga unsay hearing sa ICC idungan po ng hearing ni Sara. Di tagbo monitor mga higalam libog tago sa itong unahong isgot. So niadtong April 22 hearing ni Sara, House Committee on Justice, hearing po ni Digong. Dito mga higala sa ICC alang sa pagpakanaog sa desisyon sa jurisdiction. Pagkapit sa 23, confirmation of charges. Mo na yung nahitabo mga sukit tig paminaw. Nadungan-dungan ba? Pagkahuman mga higala, ang kining jurisdiction sa ICC manggod. Ako na nagi tanaw-tanaw ka na ito. Himuon ko nila ng mga higalang poster boy kini si Digong. Mo gini mahitabo. Mo nang maingon may gala giturn over na sa Philippine government dito. No less than BBM. Maugo na mahigalang gobyerno sa Pilipinas mo nag-turn over. Di ila ka ng gamiton sa ICC. Si poster boy nila dito. Ngani ay dakong isda nga among mahukman. Ha? Kay kisa manggudlain mga higalang sa ako nag-iingon kanang international law mga sukit tig paminaw. Og dili ka mo submit sa jurisdiction sa international court. Wa ginay jurisdiction mga higala. Na labaw tanan kaning sa ICC kay Pilipinas ni gawas na gud ana. Pero bisa kung saon ni mag-argue about sa jurisdiction, napugna na mahigala sa ICC kay naa na gud na Digong ang mag-ila pa ng ila nang pahimuslan nga at least musikat sad sila mga sukit tig paminaw. At least mga higala mapakita nila kay ang nagbuhi ko ng ICC may amot-amot na ba yan aday? Sa mga kanasuran nga nakapirma sa Rome Statute. Straight to the point. Nga kinsa man kunoy Presidente Nasod mahigala nga ilang gitrial daday. Kanhi Presidente Nasod Digong ra. O ila na mahigalang pahimuslan kanang maong sitwasyon mo nang giingon og maghisgot ka jurisdiction, pwede na mahigalang questionon gyud pero tan-awang ICC. Mismo ganing Russia makikilang isyuhan la og warrant of arrest. Nadakpan man na si Putin, kuway mo dakop. Kinsa may mo dakop ni Putin? Kinsa may mo dakop ni Netanyahu? Kadto si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader mahigala sa Iran. Daghan man to mahigala gipang iya mga tao mismo sad. Mabitan nagkagubot na dito sa suod sad mahigala. Na naabay ICC nga mo dakop ana wa. Nga naman way police ng ICC. Straight to the point. Unless mga kigalaan kanas Putin pananglitan dahil niya doon ay laing presidente sa Russia pananglitan niya i-turn over si Putin dito sa ICC da kana. Pero di yan wag yun. Way gaho mga higala, way igong, way pulis. Nga mo dakop. Ang kining ato, dakop siya mga higala, gi-turn over. Dito mga kigalaan sa ICC. So naa sa Philippine government actually, under sa administration ni BBM, siya mismo mga higala mo inihimo ni ining mao mga decisions nga balhog yun, ibutang dito mahigala sa ICC Digong kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Mo nandunay nangutana bitan ako grabihan na gyud makahimo din no. Despite the fact nga kinis BBM mahigala na balik naa diha ang Marcos mahigala sa Malacañang. Og dakog role ang mga Duterte ana. Bisag di talang ingnon nga ang Duterte may nakapadaog sa Marcos gyud. Ayo na lang ingna. Pero nakatabang gyud. Ibutang ta lang. Di talang ingnon mahigala nga kon kay lisod man malalis pa man kanya nakapadaog ni Marcos si Duterte. Ayaw na lang. Bisag ingnon lang nga nakatabang nga mabalik siya sa Malacañang kay wa pa mga Duterte mahigala delikado man sang Leni Robredo at the time. Straight to the point. Pero despite ana iyan ang gihimo ngadto mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So ni-insist ang ICC nga duna sa jurisdiction. Pagka 23 dunay confirmation of charges although maingon sa Attorney Kaufman nga ila pang iapilar kana mahigalang confirmation of charges. Ako na po nang i-forecast sa kanang pag-apilar ni Kaufman mahigala. With the same people mahigala amo decide diha. Gihapon na padung gihapon na kadihado mga sukit tigpaminaw. So mo abot sa punto nga dunay full-blown trial didto sa ICC mahigala. Anha na mga kahigalaan sa full-blown trial o unsay decision anak mga kahigalaan. Tanahon ta lang mga sukitig paminaw unsa ka fair mahigala ang ICC kay pertinlangan na masagani di ini mga sukitig paminaw abi man nato nig ICC kinini ang model nga korte ba indakin labaw pa man kalangan sa di ay. Pero human pagkanaog sa confirmation of pagkanaog sa ilang decision labot sa jurisdiction ni sulti may gala si Kitty Duterte at paminahon ang iya mahigalang sulti labot sa iyang pagpakiginabi sa iyang papa og nakigsulti sa mga tao didto mahigala nga ni simpatiya atol mga kagalaan sa hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte at paminahon si Kitty Duterte mga higala. Friend, nauna ninyo. Mao ni. Kumani mahigalas desisyon. Ano ko mag-shoot ka rin? Ice cream. Hello po. Mag-ice cream muna. Thank you. Water. Night tissue. Ay, ito man. Wet ba? Ano? Manggawas din ang tissue. Wet ba? Kanang dry. Dry. Dry man. Kaya mo kapag dry thing. Okay lang natin. Okay lang. Salamat. Magkano ka muna ang kuhon? Uy, kadaghan ba ni? May na mag-tapin kayo sa Di ano muna kami, mag-water muna kami. Mag-water muna kami. Kitty! Kalkuhan ka muna. Ma'am, mag-statement muna tayo kay Kitty, ma'am. And then, mayroon tayong picture after. Sir, okay na, sir. Okay na, sir. Ma'am, dito muna tayo, ma'am, para mag-statement muna si Kitty, ma'am. Wala pong tanong, guys. Wait lang, Kitty. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. You know, for me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Do not be fools and think he will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me, was nobody yet but Justice Kitty. Would also like to say na he's strong as ever, strong still, while his body might become frail, spirit as breakable as always. He I didn't really discuss what happened today, but I asked him now, what do you feel
them to know. Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, he will live longer than you think. His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved, and very long after that through his every descendant. So, if you've noticed, the strongest and most controversial personalities are always either to love or to hate. So remember this, no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch that, there will always be millions who love him just as much or even more. Yes. If you think you will win, no, you will not. Because either way, Invictus. Thank you. We love you, Kitty Duterte! Straight to the point. Okay, so mo ni mahigala ang mensahe ni Kitty Duterte mahigala, mensahe ni Digong nga iya mahigalang gi-relay, no? Ingon siya nga naalang ko i-relay nga message gikan si ang Papa mahigala o ga iyang pag-describe kagalaan ini Invictus. Kining pulong Invictus mahigala usa ka Latin word nga nagpasabot nga unconquered, undefeated, no? Mo ni bud pasabot mahigala, ha? Unconquerable. Oh, so nagtuo mo nga tuwa sa kwan mala kumbati ra mga higalas Digong bisan pa man mga higala ngiyang body ma-frail mga sukiti paminaw kay simpre ang tao matiguang magad ang iyang soul, ang iyang spirit mahigala padayon nga ligon matod pa mga sukintig paminaw. Straight to the point. So subo ni nga mensahe sad ni Kitty mga sukintig paminaw pero iyang gipa sabot mahigala nga ang iyang amahan tuwa sa sulod mga higala pero Invictus mga sukintig paminaw. Mao ni mga higala ang gihatag niya nga mensahe ngadto sa katawhan niini nga maong mga panghitabo mga sukintig paminaw. Dili po nilalim sa ilang pamilya pero mao lagi ni mga higala nga maong sitwasyon nga bisan pa man niini naa si Presidente Rodrigo Duterte to sa sulod apan ang iyang kalag, ang iyang spirit mahigala matud pa Invictus mga sukintig paminaw. So basin nagtuos lang nga napildi na si Presidente Duterte na gibuhat apan ang iyang soul, no? Naa mahigala nag-umido mga sukintig paminaw. Mao ni ang iyang gipasabot mga kaigalaan. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.